May pa ganun-ganon. Kita mo? Magiging presidente raw yan na susunod. Kaya etong si Digong, kawawa naman, ano? Lamog na lamog sa paggamit ng mga ito. Itong sila Robin Padilla. Tama. Kaya Robin, tama na. Sa totoo lang, yung sinasabi ng asawa mo, sundin mo ha. Oo. Dahil yun talaga yung totoo eh. Hindi ka namin deserve. Hindi ka namin deserve, Robin. Hindi ka deserve na sumasweldo ka ng 300,000 plus. Ganyan lang gagawin mo. Ganyan lang gagawin mo. Sasabihin mo, meron ka pang kopong ban? Solid Duterte kami. Tanga, hindi ka para sa Duterte, para sa taong bayan ka. Kung para sa Duterte ka, mag-resign ka. Sino magpasweldo sa'yo? Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Proud ka pa, nilagay mo, Duterte kami, solid Duterte. Tanga, sa taong bayan ka maging solid, Robin. Kaya kita mo, yan ang nakakapagdulot ng anxiety depression sa aming taong bayan. Correct. Nagkaroon kami ng senador na kagaya mo. Kinakausap yung karton, pasweldo ng Duterte, pero sa amin ka kumukuha ng pera. Pwe, Gusto mo susugan ko yan eh. go. Susugan ko yan. Gusto nyo payuhan natin si Robin Padilla. Payuhan mo, Boss Mike. Alam mo, wala namang problema kasi 24 naman yung mga senador dyan. Yun nga lang, meron talagang mga hindi mo alam kung matalino ba talaga o hindi. Abay, dahil 24 naman yung senador dyan, Robin Padilla, sumama ka na kay Lito Lapid. Tama. Tumahimik kayong dalawa at gumawa na lang kayong mabuti sa tahimik. Tulad ng ginagawa ni Lito Lapid, tahimik na tumutulong sa mga kababayan natin. Kasi aminado siya na mahina siya sa mga pakikipagtalastasan dyan sa plenaryo ng Senado. Di ba? Pero may nagagawa yung tao. Kundi yung advokasya niya, hindi talaga para sa mga batas-batas. Bagkos, kahit papano nagiging ano ba tawag dyan? Kasama siya. Co-author. Di ba? Co-author doon sa mga batas na napapanukala. Pwede naman yun. Isingit mo na lang yung sarili mo. Kaysa kung ano-ano, yung mga ginagawa mo na, ano ba yan? Ang dami mong hanas pero palpak naman. Tapos, ang tanong ko, ganito, ano kaya ang magiging opinion naman ni Mariel ngayon, ano? 'Di ba? Ano kaya? Kasi sabi niya nung nabas nga din na hindi daw natin deserve si Robin Padilla. Edi baka naman may opinion si Mariel. Yes. Antayin namin ha. Aling Marie. Sige nga, ipagtanggol mo nga, Mariel. Bagay. Pagtatsagaan mo talaga ipagtanggol. Pinagtsagaan mo nga yung sili, di ba? Aray ko. Ako lang, kayo na mga DDS senators, kung ayaw nyo na kayo'y kinikritiko, huwag kayong gumawa ng criticize namin sa inyo. Kami ang nagpapasweldo, sa amin kayo napipigay, dahil sa mga Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino, sa taong bayan, marami na ako yung sinabing tao, ang nagpupo sa inyo. Kung hindi nyo kaya paglingkuran ng tama, magbitiw na kayo ngayon pa lang. Dahil habang tumatagal, habang nakikipaglaban kayo sa tama, lalong nasisira ang inyong mga pangalan. May mga plan po ba kayong tumakbo sa 2028? Malabo na kayo. Kalimutan na yan. Kaya, wag nyo na ipilit ang mga sarili nyo. Ikaw, Robin Padilla, ikaw, Mr. Marculeta, ikaw, Cayetano, Bongo. ikaw, Bongo, Jesus Escudero. Cheese Escudero, Jaime Marcos. Amy Marcos, si Amy talagang Marcoleta. Nahihiya na ako kay President Bongbong Marcos. Bakit mo? Magkapatid sila sa ina eh. Kaya lang. Wait lang. Iba talaga si Bongo. Controversial yan Yung mga pinagkatawa kasi ni Amy, hindi talaga swak sa panlasa ko yan eh. Senadora Amy, anang kay President Bongbong Marcos dahil dinadala mo ang pangalan niya. Alam mo, para sa akin, wala kang akwenta-kwentang kapatid. Correct. Aray. Bakit? Sipin mo, imbis na damayan mo ang kapatid mo sa pagpapalako ng magandang gobyerno, ikaw pa ang sunod. Correct. At sakit, isipin. Hindi ko man kayo kaano-ano, pero masakit. Masakit sa akin na ang presidente sinirang. Bakit? Dahil ang buong Pilipinas ang sinirang. Hindi lang ang presidente. Tama. Hindi lang ang kapatid mo. Buong Pilipinas at damay kami. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi kami adik. Gaya ng pinagsisigaw. Ikaw ang sumama sa paglord. Yan. Ikaw ang sumama sa pabaliw. Yan. Ikaw ang sumama sa mga tangat bobo. Ikaw malamang ang nag-aadik. Galing di ba? Galing nga, galing nga. Makamali talaga. Aling Marie, no? Talagang sino ba yung sinamahang drug lord? Pakisagot niya. Yan. Yung drug lord. Kasi si Pulong Duterte. Si Sara Duterte. Ayun. Si Mans Carpet. Mans. Oo. Yan. Ako. Ang dami ko. May book ako yan. Naku. May book ako yan. Ah. Hindi ko lamang natala ito may ilang tanda.
Oo. Pero nasa akin lahat ng mga nagmumukha nila. Ito, sino-sino malalaking tapang kasama ng mga leg. Mm. Sindikato naman yun eh. Oo. Ay, sindikato, mafia. Mm. Kayo si Duterte ng anti-terrorist eh. Mm. Dahil sila ang tumatanggap ng mga terorista. Oo. At sila ang mga galamay, sila ang puno. Kaya yung mga hinayupak ng mga terorista at sindikatong niya, mga mafia yung nakarating ng Pilipinas. Dati tahimik ang Parang, Tama. parang sinasabi ni Aling Marie, palabas lang nila lahat yung mga ginawa nila eh. Kunyari, anti-terrorist, anti-drugs, mga ganyan, pero sila pala gumagawa. Oo. Anti-corruption, pero sandamakmak pala yung kinukurakot nila. Oo. Ganun ba yun, Aling Marie? Oo. binaliktad sila. Hmm. Kunwari sila ang susumpo, pero ang dapat na sumpuin ay sila. Hmm. Oo. Ganyan sila, ahunghang. Akala nyo matatangan yung Pilipino? Hoy! Oo, di ba? Alam nyo, tayong mga Pilipino tayong mga Pilipino, dapat tayo matuto na tayo, magkaroon tayo ng high standard sa pagkuha ngayon ng ating mga iluluklok sa ating bayan. Nakita nyo po nangyayari ngayon. Maawa po tayo sa ating kinabukasan o sa mga anak ng mga anak natin. Tayo, nagawa na natin yung part natin. Pero yung ipapamana naman sana natin ng mga politiko ng bagong henerasyon ay karapat-dapat na sa tingin niyo po ba sa naranasan natin sa mga Duterte, iyan po ba ang kailangan manahin ng ating mga anak at mga anak ng mga anak natin? Hindi po. Ang manahin nila ay yung makabayan. Ang manahin nila yung maayos na may plataforma. Ang manahin nila yung may magandang advokasya para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga mahihirap. Mapagod na po tayo, tama na. Tayo ngayon, kitang-kita nyo, yurak na yurak ang bansa ngayon. Pinipilit ni Pangulong Bongbong Marcos na tahiin kahit papaano ang mga sugat, ang mga lapnos ng nakaraan. Tulungan natin, huwag na natin tulungan ng ating Pangulo. Sarili na lang natin, tulungan natin ang ating sarili. Maging responsable tayong mga Pilipino. Tayong maging bagong Pilipino nga para sa bagong Pilipinas. Diba, Mama Maria, ano masabi mo? So, basta yun na lang ang aking masasabi. Tayo, kung ayaw ng mga DDS na makiisa sa magandang layunin ng Pangulo, tayo na lang ng mga nakakaintindi, nakakaunawa, at gusto ng pagbabago ang tumulong at sumuporta sa ating presidente hanggang sa matapos ang kanyang termino. At pagdating na matapos ang kanyang termino, abangan natin kung sino ang kanyang i-endorso. At Yes. doon naman tayo muling gagalaw para ipagpatuloy ang laban, para makuha natin ang katarungan para sa ating bayan, at para makamit na natin ang tunay na pagbabago ng ating Pilipinas. Salamat mga Tama si Mama Maridon. Kasi tayo po ang gagawa ng sarili nating kinabukasan. Huwag po tayong maging sampalataya sa mga politiko. Lagi nating tandaan, tayo mismo ang magtatrabaho para sa lalamunin, kakainin, papalamon natin sa ating pamilya. Tayo mismo. Huwag kayong gumaya sa mga DDS na tatanga-tanga. Masyadong dumidila ng betlog ni Digong at ng mga iba't iba yan, ng kuyukot ni Sara, mga peste na yan. Tayo, mag-focus tayo sa ating sarili. Maging karapat-dapat po tayo. Sa mga darating na panahon, inuklok natin ang tama para tama rin po ang gagawin. Boss Mike. Alam mo, ngayon, ang dami ko nababasa patungkol sa pahayag ni Robin Padilla tungkol sa depresyon. Ano? Ngayon sabi nga ng mga kabataan, walang iyakin noon. Walang weak na kabataan noon. Wala rin namang bobong senador noon. Tama yun Boss Mike. Oo, totoo. Ang ganda ng puntos mo dun Tama ba? Di ba? Totoo. Tingnan nyo naman tingnan nyo dati may singit ko lang idagdagan ko lang si Boss Mike, di ba nagugulo yung buko ganyan lang. Di ba dati, natatandaan nyo doon? Meron tayong Mitra, meron tayong De Venecia, meron tayong mga Defensor, meron tayong Pimentel Senior, meron tayong Rocco, Arroyo, Joker Arroyo. Pero ngayon, tignan nyo, Meron tayong bato. Meron tayong Robin Padilla. Robby Padilla, May Bongo. Bobo, mga putete. Sili. Sari-sari na. Diba? Nakakabaliw. Tingnan nyo, na-imbierna na ako. Diba? Nakaka-stress talaga mga senador ngayon. Tapos magtataka kayo, di ba? Tapos magtataka kayo ngayon kung bakit nadidepress ang mga kabataan. Kaya nga Di ba? Sinasabi nyo ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit ngayon binibiktima nyo sila? Binibiktima nyo yung mga kabataan ngayon na dapat yun ang pinaghahandaan natin kasi nga sila yung magiging pag-asa natin. Dapat nililinang na natin yung kanilang kaisipan para nang sa ganon, mga kababayan ko, handa na sila sa mga
susunod na panahon. Tama. Oh, hindi. Lalo nyo silang pinapahina. Itong si Robin Padilla, ewan ko kung anong kukote meron to eh. Di ba dapat palakasin mo ang loob? Dapat solusyonan kung ano yung mga nararanasan nila. Sakit na depresyon. Di ba dapat magpanukala ka ng batas para matulungan yung mga yan? Kung ako, senador, mas magaling ako sa iyo. Maniwala ka. Tama. Di ba? Imbis na solusyonan natin kasi nagiging problema ng mga kababayan natin, lalong-lalo ng mga kabataan. Problema ng bata, problema ng nanay, problema ng magulang. Problema ni ate, problema ni kuya. Hindi ba niya alam yun? Hindi mo ba alam yun, Robin Padilla? Hindi ba dapat kumuha ka ng batas para tumugon sa mga problemang yan ng mga kabataan? Hindi yung ikaw mismo ang magbababa at manghihila pababa sa kanila. Kita mo, Robin? Ha? Nadidepress na ako sa iyo. Nadidepress na ako. Hindi ko kinakaya ang mga siyam na senador na tulad nyo. I'm so depressed because I believe as a Filipino people in front of the Almighty God, I believe in our own sovereignty, in the UNCLOS, in the Philippine baseline law, in the Murillo map. But what did the 9 senators did? They are in favor of China and I'm so depressed, Mama Marie Pasok. Ako, hindi na ako madidepress sa mga animal na yan. Hindi na ako madidepress sa mga animal na yan. Kasi sila madidepress sa akin. No? Kasi pag sila na-depress sa akin, tingnan mo yung mga DDS. Dati talaga namang kinukuyog ako ng gusto, ha? Kesyo mamatay ka na, kesyo pangit mo, kesyo matandang hukluban, kesyo... Oh, nasaan na kayo ngayon? Kung kayo man naililitaw muli, sumama na kayo kay Duterte doon sa dahig, ha? Si Sara Duterte, pilitin nyo na wag ma-impeach. Ano? Dahil pag na-impeach na yan, wala na. Pati ikaw, kayong siyam na senador, haharap kayo sa kulungan, sa rehas na bakal. Ha? Congratulations na lang kung kayo ay nandoon na. Ha? Dadalawin namin kayo doon, huwag kayong mag-alala. At doon naman namin kayo dudurugin. No? Hindi namin kayo tatantanan. Hanggat nandiyan ang pagbumukha nyo sa Senado, hindi kami titigil. Mama Marie, i-ano mo, ang huling mensahe mo, dahil nga... Meron pa akong tanong. Tanongin mo sa Nagagaya ako. Sorry. Nagagala tuloy. Nagagaya to. Teka, Aling Marie, natutuwa kami kasi yung aming mga pananaw, nagiging pananaw ng mga Rosas. Napakasarap sa pakiramdam din at makita ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kabataan, na yung inyong mga adhikain at pananaw sa larangan ng politika ay hindi nagiging ampalaya katulad ng iba. Nakakatuwa din kasi yung dating naging kalaban sa politika ng Pangulong Bongbong Marcos ay umaayon sa kanya. Natutuwa kami kay Leni Robredo nung sinabi niya na ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng mamayang Pilipino. Ibahan ito sa kabila. Naging kakampi, yung pala ginamit lang para naman manalo si Sara bilang vice-presidente. Pero dito, nuulit ko, ano ba ang nakita nyo kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sumuporta kayo sa kanya? Aaminin ko, nung 2022, talagang hindi ko ginustong iboto si PBBM dahil sumama siya kay Duterte. Pero sa pamilya ko, si Pangulong Bongbong talagang pinaboboto. Ngayon, sabi ng mga DDS, balimbing daw ako. Sabi ng mga kalaban, talagang ganon, balimbing. Hindi ako balimbing. Ako lang ay nagpapakatotoo sa sarili ko. Correct. Na ang sinusuportahan ko dito ay ang mabuting paglilingkod Yun. ng mga politikong umuupo na ang magandang epekto para sa aking pamilya ay maaasahan hanggang sa ako ay pumanaw. Yun. No? Kaya ako sinusuportahan si Presidente Bongbong Marcos. Yan. Yes. Sapagkat ang hinahanap ko sa isang politiko ay nasa kanya. Vicente, Yan. no? Vicente, hindi pala away. Yun. Hindi siya palabunganga kagaya ni Sara Duterte. Inilantad niya, wala siyang pinili, kaibigan, kapatid, kaalyado, wala siyang pinili nung magkasala, nung magnakaw, ibinulgar niya. Correct. Isang bagay yan na hinangaan ko sa kanya. Pangalawa, ang katahimikan ng bansa, ang aking hinahangad. Correct. At nakita ko yan kay Pres Bongbong Marcos. Kaya kung pwedeng ulitin, uulitin ko. At kung tatakbo siya muli, iboboto ko siya Oh, kita niyo? ng buong pamilya. Nak. Okay. Oh, di ba? Galing ano. Alam nyo, kung ganito isang dating Rosas, dating sumusuporta kay Lenny, at ngayon nakita, hindi naman kasi bulag ang mga tao Kung
meron lang talagang matinong kaisipan eh. Di ba? Kung may matinong kaisipan ka, makikita mo yung ginagawa ng Pangulo na pagpaporsige, na pagmamahal sa taong bayan. Walang tigil yung mama. Kagagaling lang sa ospital, minasama pa nila. Kagagaling lang sa ospital, nagtrabaho na. Todo! Walang pahinga yung mama eh. So sabi ko nga, yan, nakukuha niya sa nalilipasan na ng gutom eh. Dahil sabi nga ni Professor Clarita, Yes. yung mama hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho eh. Oo. May nagpatutunan na. Oo. Si Clarita, Professor Clarita Carlos. Carlos. Sabi niya, nakita ko si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ba yung hindi nagtatrabaho? Minsan naaawa ako eh. Dahil nalilipasan ng gutom, hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho. Minsan na naisip ko rin eh. Kasi Aling Marie, parang ganun din ako. Na kapag hindi ko natatapos yung trabaho ko, malungkot ako. Oo, Mas gusto ko pang matapos kaysa sa kumain. Minsan Diba? Siguro ganyan din kayo. alas 2 na, alauna, no? Diba? O ngayon, yung ba maikukubli natin, maitatago natin sa mamayang Pilipino, nakikita nila yan. Yes. Kaya wag na kayong magtaka kung walang sumasama sa inyo. Tama. Dahil ang mga Pilipino, survey, hindi kami naniniwala dyan. Boo! Ipakita nyo sa kalsada kung ano ang dami nyo. Tumpak! Dahil kami, pinakita na namin ito. Yes. Kaya nga, kayo, wala na tayong ibang magiging presidenteng katulad ni PBB. Correct. Biro nyo ito na lang po ang abangan nyo, yung anti-dynasty bill. Sino ba makikinabang ng anti-dynasty bill? Direktang mahihirap. Tayo po, magkakaroon tayo ng pwesto ng mga gobyerno na. Hindi na lang sila mga apelido, pare-pareho. Ngayon, binuksan ng ating Pangulo ang pintuan para sa mga bagong henerasyon, bagong mga apelido, hindi na kinukulong ang korupsyon sa sariling pamilya na nangyayari ngayon. Yan ba ang Pangulo na bangag? Yan ba ang Pangulo na masasabi yung weak? Kita nyo ang mga, eto pa, yung travel tax, di ba? Yung travel tax, Mama Marie, yung MRT, libre, 3+1. Kita nyo yung mga direktang ginagawa ng Pangulo, mga magsasaka lang kahapon, yung irigasyon, lahat direct impact, kaya nagkakasakit ang Pangulo, nagka-pimple sa bituka. Sususugan ko yung sinabi niya, Aling Marina, wala na tayong makikita pa na Pangulo na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang pilantropo ang nagsabi niyan. Darating ang panahon, hahanapin natin sa ibang katauhan ang isang Bongbong Marcos at hindi na natin makikita. Kaya kung meron man tayong sisihin kung bakit hindi nagampanan ng husto, nahirapan gampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang tungkulin, sisihin natin ang mga Duterte dahil sa panunungkulan niya, naging pasali-sali. Ibig sabihin, naging problemang malaki. Yes. Walang ginawa kundi mang-away, mangsira, puro na lang ganun paulit-ulit araw-araw. Yes. Aling Marie. Tapos yung iniwan pa ng mga Duterte problema, malaki pa sa mundo, no? Correct. Tapos, ayan na, nung nakita nila na naaayos na ng presidente ang mga problema ng Pilipinas, yan, sumasarga na naman ang mga kademonyohan ng mga Duterte. Pilit nilang sinisira. Pero malabo kayo. Sa pamamagitan ng aming pagsasalita na nakakakita ng mga kabutihan na nagagawa ng presidente, ilalantad at isisigaw namin yan para hindi nyo malason ang isipan ng taong bayan na nag-aakalang ang mga Duterte ay mabuti. Kaya kayo mga DDS, kung ayaw nyo makinig, sumama na kayo sa mga Duterte doon sa China. Ha? At kami, na matitira dito sa Pilipinas, kami yung patuloy na magtitiwala at maniniwala kay Presidente Bongbong, no? Hanggat siya ay nakaupo. At kung sinong pagkakatiwalaan niya, na pagpapasahan niya o pag-turn overan niya ng mga hindi niya natapos at ng mga na-accomplish niya, yun naman ang aming susuportan. Kaya wala kayong puwang, mga Duterte, sa bansang Pilipinas. Wala kayong puwang na maglingkod sa national government. Inyo na ang Davao kung gusto nyo. Pero sa national government, hindi na kayo pwedeng umento. Yo! Yulo. May kausap. Ayan, may kausap ako. Ang sabi ni Uncle, nung nakaraan daw, giniba niya ang Pogo. Kabababa lang. Giniba ngayon naman ang flood control. Ngayong SONA, ang sabi ni Uncle, kakatawag lang, gigibain na ang dinastiya sa politika. Presidente Bongbong Marcos walang ginawa kundi dumirektang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na tayong mga mahihirap. Mabuhay ka, Uncle BBM. Ay, mabuhay po ata. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama, panonood. Siyempre, maraming salamat din kay Mumu Alicia at ang ating bisita, Certified Bingadora. Salamat Nagpapasalamat po ako sa Bengador at kay Kuya Mike at sa kanyang mga staff. Thank you so much pag-invite sa akin. Uy, ang sarap ng aking paglalakbay dahil ang saya-saya ng aking
pinuntahan. Yon! Eto, Aling Marie, meron. Panghuli, ha? Panghuli. Okay. Kapag, eto, ha? Walang kawala. Yun, ha? Kapag sinabi naming walang kawala, sasabihin mo, doon, ang may sala. Okay? Okay. Dahil dito sa Bingador, walang kawala. Yun! Isa pa. Dahil dito sa Bingador, walang kawala. Ang may sala. Yun! Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay,
ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.